Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika at aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan, at sa gayoy makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang kwento tungkol sa utang na loob ang ating narinig mula sa unang pagbasa. Sabihin nyo nga po, utang na loob. Sinong hindi nakakaalam kung anong ibig sabihin ng utang na loob? Taas nga ang kamay. So ibig sabihin, lahat tayo. Lahat tayo alam kung ano ang utang na loob. At nangyari ito matapos iligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa kaalipinan ni Haring Faraon sa Ehipto. Ang mga Israelita noon sa Ehipto, alipin, pinahihirapan, sinasaktan, inuutusan. Kumbaga, walang sariling isip. Walang sariling desisyon. Lahat manggagaling sa amo. Manggagaling sa hari. Ganun ang buhay ng mga Israelita sa Ehipto. Pero, iniligtas sila ng Diyos. Inalis sila sa Ehipto. So mula sa kaalipinan, sila ay naging mga malalayang tao. Pwede na silang mag-isip kung anong gusto nilang isipin. Pwede na nilang gawin kung anong gusto nilang gawin. Kasi sila'y mga malalayang tao. Iniligtas sila ng Panginoon. Pero sa halip na sambahin nila ang Diyos na nagligtas sa kanila, sa ibang Diyos-Diyosan sila sumamba. Sabi nga sa unang pagbasa, sila ay naglingkod sa ibang Diyos
at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugalian na itinatag ng mga hari ng Israel. Ayun, doon sila sumunod sa mga naghahari-harian. Doon sila sumunod sa mga politiko. Kung masasabi natin, oy, hari di ba? Politiko, may posisyon sa gobyerno. Iyon ang sinamba nila. Iyon ang sinunod nila. Sa halip na yung Diyos na nagligtas sa kanila. Hindi pa natatapos doon, ang sabi sa unang pagbasa, dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Huda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ano sabi ng mga propeta? Talikdan na ninyo ang ginagawa ninyong kasamaan. Mamuhay na kayo ayon sa kautusan na ibinigay sa inyo ng mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Bigyan mo, no? Binigyan na ng second chance, no? Sinasabi, magsisi na kayo. O sige na, nagawa nyo na yan, magbago na kayo. O sige na, sumuway kayo sa Diyos, magbalik loob na kayo. Pero anong ginawa nila? Sabi sa unang pagbasa, hindi nila ito pinansin. Mga walang utang na loob. Di ba? Walang utang na loob, yung tawag natin sa taong matapos mong gawan ng kabutihan, hindi na nga nagpasalamat, ginawan ka pa ng kasamaan. Walang utang na loob. Yan yung mga hindi marunong magbalik ng pabor mula sa natanggap nilang kabutihan. At ang masakit pa nito, matapos mong pagsabihan, sa huli, hindi ka pinansin. Walang utang na loob. May kilala ba kayong taong walang utang na loob? Hello? Sino? Pangalanan natin dito. Na? 'Di ba? Walang utang na loob, 'di ba? Ang hirap nun, no? Niligtas mo Inayos mo yung buhay. Sinikap mong ibigay yung magandang buhay. Tapos sa huli, hindi na nagpasalamat, ginawan ka pa ng kasamaan. Hay, walang utang na loob. Kaya, hindi ka takataka kung bakit tinaboy silang lahat ng Panginoon. Sa huli, lahat ng walang utang na loob, nahirapan dahil sa sarili nilang kagagawan. Ayun. Sino may kasalanan? Bakit sila nahihirapan? Yung Diyos o sarili nilang kagagawan? Sarili nila. 'Di ba? May kasabihan tayo sa Ingles, do not bite the hand that feeds you. Ano ibig sabihin nun? Sa Ingles, ang ibig sabihin nun, do not be ungrateful. No? Kasi, pwede mo, pinapakain ka, kakagatin mo yung kamay na nagpapakain sa'yo. Pero sa wikang Filipino, mas malalim ang ibig sabihin nito. Dahil hindi lang pagiging ungrateful. Ano sa Tagalog ungrateful? Hindi mapagpasalamat. 'Di ba? Hindi lang yon. Sa wikang Filipino, mas malalim ang kahulugan. Ano ibig sabihin? Hindi mo dapat tinatalo o hindi mo dapat kinakalaban ang taong naging mabuti sa iyo. 'Di ba? Yung nagbigay sa iyo ng trabaho, hindi mo dapat tinatalo. Yung nagpaaral sa iyo, hindi mo dapat kinakalaban. Yung nagpapakain sa iyo, hindi mo dapat sinusuway. Tama? Dapat nga mabuti ka sa kanila kasi naging mabuti sila sa iyo. Do not bite the hand that feeds you. Parang ganito yung nangyari sa mga Israelita. Anong ginawa nila?
kinagat nila yung taong nagligtas sa kanila. Kinalaban nila yung taong nagbigay ng magandang buhay sa kanila. Kaya sa huli, napahamak sila. Sinuway nila Tinalikuran nila yung taong nagligtas sa kanila. Kumbaga, sila ang gumawa sa sarili nilang kapahamakan. Ito ang nangyayari kapag tinatalo natin o kinakalaban natin ang Diyos. Hindi sa pinarurusahan tayo ng Diyos, kundi ang nagparusa sa sarili natin ay tayo din. Kasi hindi katangian ng Diyos, hindi ugali ng Diyos ang magparusa. Tayo ang nagparusa sa ating sarili. Minsan ganyan yung drama natin. Sinisisi natin sa Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Sinisisi mo ang Diyos, bakit ka nasira? Bakit ka bumagsak? Bakit ka nalugi? Ano pa? Sinisisi mo ang Diyos, bakit ka nagdurusa? Yan tanong, sino bang may gawa? Hello? Sinong magastos? Sino nagpasasa? Sino nagmalabis? Sino nang abuso? Sinong sumuway? Sinong hindi nag-aral? Tapos sa huli, ang Diyos pa rin ang may kasalanan? Hindi ugali ng Diyos ang magparusa. Kaya ka naghihirap kasi kagagawan mo. Desisyon mo. Kaya nga sa ating ebanghelyo, pinagsasabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa kahatulan. Ang sabi ni Jesus, ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Ano ibig sabihin? Kung anong ginawa mo, siya ding matatanggap mo. Malinaw? Gaya ng mga Israelita, pinili nila ang kapahamakan sa halip na ang kaligtasan. Kaya, ang natanggap nila ay kapahamakan. At ganyan din ang pamantayan natin sa buhay. Kaya nga ang paalala ni Jesus, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Simple lang naman, mga kapatid, ang gulong ng buhay. Kung gagawa ka ng kabutihan, kabutihan din ang iyong matatanggap. Kaya, kung ginawan ka ng kabutihan, kabutihan din ang gawin mo sa iba. Ganyan ang pagkakaroon o pagtanaw ng utang na loob. Yung ginawan ka ng kabutihan, hindi mo kailangan suklian. Ano kailangan mong gawin? Gawin mong kabutihan na natanggap mo sa iba. Ganyan ang utang na loob. Alam mo yung tao, hindi naman kailangan ng pasalamat. Hindi naman kailangan ng sukli. Ang kailangan mo lang tanawin ang utang na loob. Paano? Yung ginawa sa iyong kabutihan, gawin mo sa iba. Hindi pagpapasalamat. Ang kailangan sa utang na loob, tanawin. Amen? Amen.